sumayunawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa ating Panginoon. 2 Corinthians 6 verse 17 nasusulat na, kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, huwag kayong hihipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Itong sinabi ni St. Paul ay nasusulat ito sa Isaiah 52 verse 11. Isaiah 52 verse 11, nasusulat na, lisanin ninyo ang Babylonia, mga tagapagdala ng mga kasangkapan ng templo. Huwag kayong hihipo ng anumang bawal. Manatili kayong malinis at kayo ay umalis. So ito ang sinabi ng Diyos sa mga high priest at sa Levites at sa mga tao noong umalis sila sa Babylonia. At sa mga taga-Corinthians naman at sa ating mga mananampalataya, sinasabihan tayo ni St. Paul na huwag tayong makikisama sa mga di sumasampalataya. Humiwalay tayo sa kanila. Ngunit hindi naman natin sila dapat kamuhian. Huwag tayong makipag-close friends sa kanila. Sapagkat sinabi ni St. Paul na hindi maaaring magsama ang katuwiran at ang kalikuan, ang liwanag at ang kadiliman. Sa Biblia, sinasabihan tayo mga Christian na lumayo tayo sa mga gawain ng sanlibutang ito. Humiwalay tayo sa mga makasanlibutan. Ang sanlibutan ay nagre-represent ng Babylonia, ang makasalanang lungsod ayon sa kasulatan. Sa Revelation 18 verse 4, sinasabihan tayo na lumayo kayo sa kanya, sa Babylon o sa sanlibutan. Lumayo kayo sa kanya, bayan ko. Huwag kayong makikihati sa kanya mga kasalanan upang huwag kayong maparusahang kasama niya. Sa panahon ngayon, ang daming mga kasamaan, kahalayan at kalaswaan ang nangyayari sa sanlibutan. At nakikita natin ito lalo na sa social media. Kaya nga huwag tayong makiisa sa kanila. Lumayo tayo sa kanila at huwag tayong manggagaya sa ginagawa ng sanlibutang ito. Sinasabi sa Biblia na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. James 4 verse 4. At sa 1 Thessalonians 5:22, 5:21 to 22, sinasabi na suriin ninyo ang lahat ng bagay, pulutin ninyong mabuti, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nga, lumayo tayo sa kasamaan, sa gawain ng sanlibutan, tumulad tayo sa mga bata na walang kinalaman sa mga gawain ng sanlibutang ito. Lumayo tayo sa kanila at huwag hihipo ng anumang marumi at ang pangako, tatanggapin tayo ng Diyos. Siya ang magiging ama natin at tayo'y magiging anak niya. Sinabi ni St. Paul na yamang ito ang ipinangako sa atin ng Diyos. Linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos. At hanggang sa lubusang maitalaga natin sa Diyos ang ating sarili. So manatili tayong malinis sapagkat malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Lumayo tayo sa kasamaan upang huwag tayong maparusahang kasama ng sanlibutang ito. Sinasabi sa Biblia na masama ang takbo ng daigdig na ito. Kaya't samantalahin natin ang bawat pagkakataon na makagawa tayo ng mabuti. Mamuhay tayo bilang tunay na mga Christian. Maging tunay ang ating pag-ibig, kasuklaman natin ang kasamaan at pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan tayong parang tunay na magkakapatid. Romans 12 verse 9 to 10. So iyan ang gawin natin upang maligtas tayo sa kasamaan ng daigdig na ito. Mamuhay tayong gaya ng matatalino ayon sa kasulatan. Okay, ang ibig sabihin ng unclean or unholy ay morally wrong. Sa Old Testament, sa Leviticus 10 verse 10, sinasabi na dapat ninyong makilala kung alin ang banal o hindi. Kung alin ang malinis o marumi. Sa Matthew chapter 15, sinabi ng Panginoon ang tungkol sa mga bagay na nakapagpaparumi sa tao. Sinabi ng Panginoon na hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa tao, meaning hindi ang pagkain, kundi ang lumalabas
sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, sapagkat sinabi ng Panginoon na ang lumalabas sa bibig ng tao ay nanggagaling sa kanyang puso, at ito ang nakapagpaparumi sa kanya, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang isipan, pagpatay, pangangalunya meaning sexual immorality or kahalayan, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paninirang puri. Ito ang mga nakapagpaparumi sa tao. Ang naglilinis naman sa ating puso, ang naglilinis sa loob natin ay ang salita ng Panginoon. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ang nagpapabanal sa tao, sapagkat ang mga utos ay wagas, pure or malinis at matuwid, sapagkat mula ito sa Diyos. Awit chapter 19.